part 2 nung tungkol sa or update sa ating bumuka ang tahi. Kasi nga paputol-putol tong cellphone na to, nakakainis. Puno na kasi siya. So guys, after ng episiotomy guys, para hindi na rin po malagay pa sa infection or bumuka ulit, kagaya na nangyari sa akin, ito yung tamang way para maalagaan natin or tamang pag-aalaga after manganak sa ating mga tahi down there. So, una-una is marahang punasan mula unahan hanggang likod pagkatapos mong dumumi. So, syempre, dahil bago-bago pa yan, ingat-ingat lang kasi mamaya, di ba, makawit, di ba? So, be careful na lang po pag huhugasan ang ating puwetan, okay, after dumumi. Next is, pagkatapos mapunasan, bugahan na maligamgam na tubig ang tahi, patuyuin. So, ayun nga, warm water lang, okay. Pagkatapos umihi, okay lang na wag itong punasan. Bugahan lang ng maligamgam na tubig at takpan upang matuyo. Okay? Huwag gumamit ng sabon or anumang solusyon maliban sa tubig, maliban kung inirekomenda ng iyong tagapangalaga ng kalusugan. So ito guys, katulad nito guys, nag-recommend or nagreseta ng feminine wash yung aking doktora dahil bumuka nga siya. So, additional iwas infection or para mas malinis siya. Next is magpalit ng sanitary pad nang hindi bababa sa kada 2 hanggang 4 na oras. So, syempre, after talaga manganak, diba nga, dinudugo pa talaga tayo. Okay? So, every 2 to 4 hours lang, magpalit na po tayo ng sanitary napkin. Next is iwasan ng hindi pagdumi. Kumain, at syempre guys, dahil talagang andun na yung takot natin na dumumi. Kasi, iiri ka, masakit, andyan pa yung almoranas, tapos yung tahi na baka bumuka pag super iri ka. So, para maiwasan mo yan guys, ito ang dapat mong gawin. Kumain ng sariwang prutas at gulay, buong binutil at bran cereals. So, super Tagalog na itong nakuha ko na. So, kumain lang tayo ng mga gulay, cereals, and, ayan, and gulay and prutas. Lalo na yung mga mayayaman sa tubig, like papaya, peras, tas lahat ng mga green, leafy, mga vegetables na yan. So, yun ang kainin mo. Tapos, next is, wag po natin piliting dumumi. So, guys, isa pa yan, guys. Yan yung ina-advise ko sa mga, sa video ko na kasi may nag-post ako na paano maiwasan ng almoranas. Kasi nga, I experience yan. Even before pa akong mga anak, meron na ako yan. So, para nga maiwasan yung almoranas, huwag nyo pong piliting dumumi. Although, naranasan nyo guys yung andun na, nasa dulo na, nasa puwet na, parang bababa na siya anytime. Pero pag umupo ka naman, ayaw naman lumabas. Diba? Na-experience nyo ba yun? Kasi ako na-experience ko yun. Talagang, andun eh, gusto na lang lumabas, pero di mo siya maire. So, kahit ganun pa man guys, pag alam nyo ayaw talagang lumabas, pag naramdaman mo siya, tapos umupo ka ayaw lumabas guys, wag mo nang isagad, wag mo nang ipilitin pa. Kasi baka nga mapuwersa, bumuka pa yung tahi mo, at lalo pang lumobo or lumaki ang almoranas mo. Okay? So, kung ikaw ay breastfeeding, talungin ang tagapalaga ng iyong kalusugan bago uminom ng gamot. So, ayun guys. Ako guys, dahil may goiter ako guys, nag-post na ako ng video din tungkol daan. So, hindi, ang sabi sa akin ng doktor ko is huwag akong uminom ng gamot ko after manganak. Pero before ako manganak, during ng pregnancy ko guys, continuous ang pag-inom ko ng gamot ko sa goiter, which is ang Tap-D. Pero binili na niya ako after na manganak, huwag akong uminom kung magpapasuso ako. So, ayun, okay? Next, paano mabawasan ng kirot? Okay, subukan gawing mas komportable ang sarili sa pamamagitan ng pag-upo sa maligamgam na paligo o yung sitz bath. So, okay din to sa almoranas, guys. Okay. So, maligamgam na tubig lang ha. Huwag yung katulad nun sa nangyari sa akin na yung bagong pakulo ng pinagkulo ng bayabas, uupo ka sa arenola. Tapos, tatapat mo yung ano mo. So, siguro yun yung naging reason mabilis na natunaw yung
yung tahi ko. Kaya bumukas siya kagad. So, paglalagay ng malalamig na pack, kung may init na pack sa iyong tahi, maglagay ng manipis na tuwalya sa pamagitan ng pack at ang inyong balat. So, ito yung cold compress or hot compress. Okay? Sa pag-upo sa matatag na upuan upang hindi gaanong marabatak ang tahi. So, yung umupo ka lang sa komportableng upuan. Ayan. So, ganyan lang naman yun. At, ang pakikipag-usap sa tapangalaga ng iyong kalusugan tungkol sa paggamit ng gamot kontra pamamaga, gaya ng ibuprofen upang maibsan ng pananakit. So guys, kung super kirot talaga guys, meron naman po talagang iniinom na antibiotic. Kasi yung guys, super effective na binigay sa akin sa doktor. Talagang pagkapanganak ko, hindi ko nararamdaman yung sakit eh. Pero may oras yan, like every 3 times a day, iinumin ko siya. So pag nawawala na yung bisa ng gamot, masakit siya, mararamdaman mo. Pero pag uminom ka ulit ng gamot, nawawala talaga siya. So, magandang ano talaga yun, gamot sa sakit, sa kirot. So, next is mag-follow up. Kailangan tumawag sa iyong tagapangalaga. Okay? So, ito ang mga dapat mong tandaan guys ha. Tumawag agad sa tagapangalaga, sa inyong doktor, tungkol sa inyong kalusugan kung meron kang alinman sa sumusunod na Number 1, pamumuo ng dugo na may sukat na sangkapat o higit pa sa tuloy-tuloy na dumadaloy mula sa iyong puwerta. Katulad nito guys, kasi sabi nila, medyo normal lang, nung mga kakilala ka na normal lang may lalabas ng buong dugo. Pero sa akin kasi worse, super laki na lumalabas na dugo sa akin. So, dapat pala nung time na yon sinabi ko na kagad o pinatingin ko na kagad para hindi na ako umabot sa ganong senaryo. Tapos guys, next is kapag may babahong lumalabas sa inyong puwerta. Okay? So, bukod sa malansa, syempre, dugo yan, may iba ka pang naamoy na mabaho, sabihin mo din sa OB mo or sa nagpaanak sa'yo. Matinding pananakit ng tiyan or pagtindi ng pananakit malapit sa iyong tahi. Ayan. Pag super na, yung hindi mo na siya matolerate yung sakit. So, that is the time na kailangan mo na talagang i-inform yung OB mo. Tapos, pag nilalagnat ka ng 38 degrees pataas, okay? So, kapag giniginaw ka ng sobra, at kapag hindi ka na dumi sa loob ng 1 linggo pagkatapos ng manganak. So, yun. So, sa mga CS, guys, hindi ka makakalabas ng ospital at hindi ka tumatae. So, sa mga normal, nakakalabas ka naman kagad. Pero, kung just in case na 1 week na, hindi ka pa rin na-jebs, kahit na kinain mo ni lahat ng mga pampalambot, kung ano-ano man, hindi pa rin lumabas. So, magpatingin ka na kasi mamaya may something barado down there. Okay? Mahirap sa pag-ihi o pananakit ng lubha pag naiihi. So, alam niyo na may ibig sabihin nun, guys. Tapos, tahi na lumalabas ang piraso ng tahi mula sa inyong puwerta. Ito guys, marami niyo pong nababasa ng comment sa akin na nakakapa daw silang parang tahi or parang may nakalawit na tahi. So, ito guys, delikado pala. So, that is the time na dapat mag-inform na din kayo kapag may ganun. So, ako kasi guys, bobo kagad siya, hindi ko alam. Wala akong kaalam-alam. So, guys, that's why I'm ginagawa ko yung video na to guys, para hindi yun na ma-experience yung na-experience ko. Kasi, super sakit, super hirap. Like, kakapanganak mo lang, balik ka hospital ulit. Diba, kakalabas mo lang, kakabalik mo lang sa bahay, then, babalik ka na naman sa hospital. Diba, parang ang sakit-sakit na hindi mo nakakasama yung baby mo sa mga first week ng kanyang buhay dito sa earth, diba? Kaya maging maingat tayo, guys. And, wag na din po tayo masyadong mag-self-medicate or mag-search ng din sobra-sobra. Pero kung mga mild lang, or like ito parang maging pag-iingat mo lang, gawin mo na. Pero, just in case na na-experience mo na to, guys, wag ka nang magtanong sa mga hindi eksperto like me. Diretso na tayo sa doktor. Diretso na tayo sa ospital. Kasi, ang buhay dapat iniingatan natin, lalo ng mga first time mother. Okay? So, that's it for this vlog. I hope may natutunan kayo. And, kung di nyo pa napanood yung unang video ko tungkol dito, guys, you can watch it.
search nyo sa aking video or i-link down ko dito yung ililink down ko yung video dito sa description box para mapuntahan nyo kagad. Kung hindi ko mamagawa, pumunta kayo sa video ko, nandun hanapin nyo na. So, bumuka ang tahi. Ayan yun, ayan. Bumuka ang tahi. Ayan yun. So, ayan lang guys. Thank you for watching. Tsaka yung part 1 nito guys. Andito, ayan yung part 1. So, binukod ko kasi masyadong mahaba. Okay? So, thank you for watching. Congratulations sa mga bagong mamshi at sa mga malapit ng mga anak. Galingan nyo ang pag-ire. So, ayun lang. Thank you for watching. Bye-bye. Guys, kung nagustuhan nyo ng video na to, paki-like naman and paki-comment, paki-subscribe naman. Sige na. And, click mo na din yung bell notification na para updated ka sa mga videos ko, and you can share this as well sa mga kakilala nyo may na-experience ng ganito katulad ko. So, ayun lang mga mamshi, super init. So, thank you for watching. Bye!